Hello mga kumarites, it's me again, Mami Loy. For today's video, ayan, for lalakad muna ang person dahil wala muna tayong sundo. Dahil sa nagkailan pa nga yung trabaho ng akin darling, kaya naman ayan, for lalakad muna tayo. At dito nga sa nilalakadan ko ay madadaanan mo nga itong postal. Gusto ko nga rin kumuha ng ID dyan dahil nga valid ID rin nga yung postal ID. Nga lang ay hindi ko nga alam kung ano pa yung mga requirements para kumuha ng ID. At syempre madadaanan mo nga din dito yung Robinson Easy Mart. Dyan nga pala ako lagi nabili ng tinapay. Pero dahil meron pa nga kaming tinapay sa bahay, hindi nga muna ako bumili. At dito nga sa tabi ng Robinson Easy Mart ay meron nga pala ditong saranggyup. Gusto ko nga din maitry dyan kung masarap ba yung sangyupsal nila. Dahil doon nga sa kinainan namin sa Romantic Baboy ay masarap nga yung kanilang sangyup. Nandito na nga ako sa may kantuhan namin, kaya naman tiningnan ko nakakaliwat kanan kung may dumadaan ng mga sasakyan. As you can see mga kumarites, hindi na nga ako naghubad ng medyas. Dahil para mapabilis nga tayo ng paglabas ng lakay, hindi na nga ako naghuhubad ng medyas para diretso na. Katawid naman dito sa amin ay konti na nga lang ang lalakadin at nandun na nga tayo sa bahay. Buti na nga lang at hindi nga ganun kainit. Kaya naman hindi na nga rin ako nagpayong, pero mag-aalas 10 na nga yan ng umaga. Mga ilang araw nga din pala akong hindi nakapag-upload ng mini vlog ko. Dahil minsan kahit ako nga ay nauumay na nga rin sa aking mga ginagawa dahil paulit-ulit na lang. At dito nga sa dadaanan ko din ay nandito nga pala yung school ng aking anak. Dito nga pala yan sa Margarita Lopez Laurel Elementary School. Nasa labas nga yung mga bata, siguro ay break time na nila dahil mag-aalas 10 na nga ito ng umaga. Hindi nyo nga maitatanong ay dito nga rin pala ako nag-elementary sa school na ito. Sobrang lapit nga lang pala nito sa aming bahay. Kaya naman pagka ganitong panggabi nga ako ay pinauuwi ko na lang sa tanghali yung aking anak. Habang naglalakad nga ako dyan ay iniisip ko na nga kung ano nga bang lutong ulam ang lulutuin ko. Hindi ko nga pala naibilin sa aking asawa kung ano yung mga ilalabas niyang ulam sa ref. Kaya naman siguradong frozen pa yung mga iluluto ko ngayon. At pagkapasok ko nga dito sa amin ay hindi nga muna ako dumiretso sa loob. Dito nga ako nagdiretso sa ref ni kuya at nandito nga yung aming ibang ulam. Itong ref nga palang ito ay napakatigas talaga kung magyelo, kaya panigurado para na naman bato itong aming ulam. Naalala ko nga ay meron pa nga pala akong tapang manok na binili. Kaya na lang yun na lang ang aking air fryer at ulam nga ng aking anak mamayang tanghali. Maigi na nga lang din talaga at hindi masyadong makalat dito sa loob ng bahay namin pagkapasok ko. Pero syempre na-aimiss ko na yan bago ako pumasok. Char. Wala naman talaga masyadong kalat at puro hugasin nga lang yung iniwan sa akin ng mag-ama. Buti na nga lang at maaga din nagising ang akin darling dahil nga nag-inom pa yun kahapon. Buti na nga lang at maaga pa nga siyang nagising at nakapagsaing pa nga siya. Pero kahapon naman nakapagluto na nga ako ng bistik na tapa at yun nga ang kanyang pangsabinalo. Nagpalit na nga ako ng damit niya at nagugas na nga ako nitong aming mga pinggan. Dahil ang akin darling ay wala na rin naman time para maghugas ng plato, kaya naman pagdating ko na nga ay ako na nga lang ang naghuhugas. Kung hindi nyo nga maitatanong yung mga labahin ko nga ay gabundok na naman. Isang linggo kasi talaga akong walang laba-laba. Lalo na pag dire-diretso talaga ang pasok ko ay hindi na talaga malingilan ang paglalaba. Iba-iba siguro kapag may matik na washing na tayo, hindi na tayo matatambakan ng labahin. O kaya kahit matambakan man tayo ng labahin ay hindi na nga ganun kahirap. Huwag kayo mag-alala at pagka nga bibili na tayo ng automatic na washing ay isasama ko nga kayo. Ilang buwan na nga lang din naman ang aking ipag-aantay. Dahil sa totoo lang ay sa paglalaba nga din talaga ako nahihirapan. At ayan, nilinis ko na nga itong aking lababo pagkatapos ko nga maghugas ng mga pinggan. At ito nga pala yung tapang manok na ipauulam ko mamayang tanghali sa aking anak para ng bato. Kaya naman kumuha nga ako ng kutsilyo, tiningnan ko nga kung matatanggal ko. Yun nga lang ay sobrang tigas talaga niya at hindi ko nga matanggal. Tatlong hita nga pala to na malalaki na parang mang-inasal. Kaya naman ang ginawa ko nga ay pinasok ko nga sa microwave para lumambot. At ito namang isa ay pork kasim at gagawin nga natin itong puting adobo. Puting adobo dahil hindi nga natin to lalagyan ng toyo. Minicrowave ko nga lang din pala to para lumambot. Malambot naman na siya, yun nga lang ay yung medyo gitna ay matigas pa rin. Kaya naman ibinabad ko ng kaunti sa tubig. At nung medyo lumambot na nga ay nagisa na nga ako nitong bawang at sibuyas. Nakita ko nga lang pala tong recipe na to sa isang vlogger na sinusubaybayan ko. At nung magisa-gisa ko na nga yung bawang at sibuyas ay isinunod ko naman itong pork kasim. Pakukuluan nga lang pala natin ito hanggang sa magtubig siyang kusa. Tinakpan ko nga lang pala ito para mabilis siya magtubig at pagkatapos nga niyan ay nilagyan ko na nga ito ng paminta at asin. Syempre wag niyong kalimutang imekos-mekos iyan. At pagkatapos ko ang imekos-mekos yan ay kumuha na nga ako ng mainit na tubig dun sa aming dispenser. Mainit na tubig nga pala yung nilagay ko para mabilis kumulo. Tinakloban ko nga rin pala siya para mabilis lumambot. At nakalimutan ko nga palang lagyan ng dahon ng laurel. At nung natikman ko nga ito ay para nga pala itong paksiw na pata. Pagkatapos nga lumambot nung karne ay timplahan nyo na nga ito ng suka at saka asukal. Para nga pala itong paksiw na pata kung titikman nyo. Yun nga lang ay pork casing nga yung ginamit dito. At ayan nga, okay na nga yan. Ayan nga pala ipambaon ng aking asawa kinabukasan para meron nga siyang ulam. At pagkatapos ko nga maluto ito ay tumunog naman itong ating air fryer at okay na nga din itong tapang manok ng aking anak. Gustong gusto niya nga ito dahil nga nakamarinate na. Sukin-sukin na nga pala kami dun sa binibilhan namin ito. Kaya naman nung Pasko nga ibinigyan nga ako ni tita ng ube, papasko daw niya sa akin. At ayan, iniready ko na nga dito sa lamesa para pagdating niya ay kakain na lang siya. At ayan, kita nyo naman at nakakamay pa nga kung kumain. Ganyan nga pala yan mga kumarites
Marites pagka gusto ang ulam. Pero pag hindi niya bet ang ulam ay nakakutsara at tinidor yan. Mag-aalas 12 pasado na nga at mag-aalauna na nga niya ng tanghali. At ayan, wala pa halos akong tulog dahil nga bigla naman sumakit ang aking sikmura. Ito talaga ay sakit ko na dati pa. Bigla-bigla na nga lang kasing nasakit ang aking sikmura. Hindi ko alam kung bakit. Sabayan pa nga ng sobrang lakas ng speaker dito sa bahay. Kaya naman ayan, wala talaga akong tulog. Ewan ko ba, kada magiinom na nga lang dito sa bahay ay nilalaksan nga yung speaker dito. Hindi pa man din ako makatulog kapag maingay. Kita nyo naman patuwad-tuwad nga ako diyan dahil nga hindi ko nga alam kung anong pwesto pa ang gagawin ko. Kaya naman ang nangyari nga ay hindi nga ako nakapasok. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!